Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Lumago po tayo sa sermon at si Brother John po sana may hawak ng sermon. Ngunit na nag-chat po siya sa akin kahapon na sabi niya, magpalit na po kami ng schedule kaya ako po ang inyong makakasama sa pagkakataon po. Kung matatandaan po ninyo ay tinatalakay ko po yung 5 major subject. Ngunit isinantap ko po ito at nagbukas ako ng isang paksa na patungkol sa pagpapaalam ng pananampalataya dahil sa kasalukuyan at sa mga nangyayaring mga panahon ay dumadaan ang mga hindi lang Kristiyano. Kahit maraming tao na sa depression, problema, trials, lahat yan. Mga causes yan kung bakit nangihina ang pananampalataya ng mga tao, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. At hindi po exempted ang Kristiyano sa mga trials na ito o sa mga problema. Kaya ito po yung tatalakayin ngayong umaga po ito. Yan po yung aking title. Dahil hindi po habang buhay malakas yung ating pananampalataya. Oo, tunay. Malakas yung pananampalataya mo ngayon. Pero pag may dumating na problema sa'yo, minsan bumabagsak. O minsan may pinagdaraanan, hindi na nakakasamba, isa yun sa paghina ng ating mga pananampalataya. Nilagay ko po dito, ano-ano yung dahilan bakit nanghihina yung pananampalataya ng tao. Unang-unang problema sa trabaho. Yung katrabaho mo, kahit naman pakisama mo, talagang ginagawa niya yung lahat para sisiraan ka sa boss mo. Yung manager natin, na pinapakasamahan mo naman, ginagawa mo naman yung trabaho mo. Ngunit meron pa rin nasasabi, executive, yung pinakamayari. Sinusunod mo naman. Pero bakit nagkakaroon pa rin ng problema? So ilan yan sa mga nagpapahina sa ating mga pananampalataya? Pera, lack of money. Nagtatrabaho naman. Pero bakit kulang sa pamilya? Pag nawala ka ng mahal sa buhay, parents, kapatid, anak, masakit yan. Ito yung sinasabi sa kasabihan Tagalog na para akong sinukluban ng langit kapag dumating sa yung mga problema na ito. Pinag-aralan natin noong nakaraan na sa chapter 20 ng Matthew chapter 10 na yung patungkol sa pamilya na kailangan mauna ang Diyos bago ang kapwa. Bago po ako dumako sa aking pinakapaksa, ipasahin ko muna yung nasa chapter 20, chapter 10 ng Matthew. Ganito po ang pagkakasabi. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, ang dapat mauna po talaga ay ang Diyos bago ang lahat. Family, second lang yan, o yung tinatawag na kapwa. Pangalawa lang yan sa ating buhay. Ang pinaka-priority po natin ay ang Diyos para kung mawala man ang ito, hindi tayo masaktan ng sobra. Para yung ating pananampalataya intact pa rin. Malakas pa rin yung ating pananampalataya. Karamdaman. Dumating sa tao yung karamdaman, nananalangin naman ako, pero bakit hindi ako gumagaling? Sumasamba naman ako, bakit hindi ako gumagaling? So alam niyo po mga kapatid, gaya nung binanggit sa Isaiah 55 verse 9 ni Brother Nahum kanina, yung way, yung tinatawag na paraan ng Diyos, hindi natin maarap yung kanyang pag-iisip. Dinadala ka ng Diyos sa isang sitwasyon na mahirap, na sa kabila nun ay dadalhin ka pala sa maayos at magandang kalagayan.
So kung may ilan sa atin na may pinagdaraanan sa buhay, tandaan natin na after niyan, meron kang may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Ano yung dahilan? Ano yung magiging paraan natin para mawala ang mga ito? Malagpasan natin ang mga ito? Sa lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay, ano ang uri ng problema? Kapag dumating tayo, nangihina tayo. Yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, nanalangin po siya. Yan yung unang gagawin natin kapag tayo po ay nagkakaroon ng maraming problema. Manalangin tayo. Kahit ang ating Panginoon Kristo, nanalangin. Ang sabi niya sa Luke, chapter 22, ay ganito po. Chapter 22, verse 41. Nang siya humiwalay sa kanila, ang ating Panginoon Kristo, na may agwa na isang bato, at siya ay nanikluhod at nanalangin. So, ang tagpo po kasi ito ay malapit na siyang ipako sa krus. So, siya ay natakot din dahil sa nasa anyong katawang tao po siya. Ang sabi sa 42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kaniya. At nang siya'y nanglulumo o nanghihina, siya po ay nanghihina. Dumating ang ating Panginoon Kristo na siya ay nanghihina rin. At ay siya'y nanalangin nang lalong maningas at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. So, yung takot, nandumo ang ating Panginoon Kristo, ang kanyang ginawa po ay nanalangin. Ganon din yung ating gawin. Kung sakali mong meron tayong mga pinagdaraanan sa buhay, wala naman tayong ibang lalapitan, kundi ang Diyos. Yun lang yung lalapitan natin. Yung iba po kasi, pag may problema, ang nilalapitan yung Facebook. Nagpo-post. Nagkaroon na, pinagalitan lang ng magulang yung anak, ang sabi agad sa post, family problem. Nag-break. Nakalagay sa status, single. After 3 days, complicated na naman. Or meron na ulit? Hindi po. Kapag tayo yung nagkakaroon ng problema, sa Diyos tayo lumapit at hindi sa kung ano-ano platform. Kahit si Job. Nung siya po ay nagkaroon ng napakaraming problema. Isa po ito talaga sa isang pwedeng halimbawa na napakatinding pinagdaanan sa buhay. Ang sabi sa Job 1:20 and 21, ang sabi po, nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang damit, ang kanyang balabal. Bakit? Dahil sa verse na ito, pumunta na yung kanyang mga alila. Nasabi, Job, lahat ng pag-aari mo nawala. Lahat ng iyong hayop, lahat ng iyong mga ari-arian, yung anak mo namatay. Kung pagsubok lang ang ating pag-uusapan, isa ito sa pinakamatinding nangyari. Nawala ng anak, nawala ng ari-arian, dahil siya yung pinakamayaman eh. Dito sa silanganan, nasabi po sa 1:3, ang kaniyang pag-aari, 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, 500 magkatuwang na baka, so 1,000 yon, at 500 asnong babae, at isang totoong malaking sangbahayan, so may malaking bahay,